Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto, natakot na. Nako, sobrang praning na. Finish na, PBBM, baon na sa utang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kababayan, ay pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. At ito mga kababayan, simulan po natin dito po kay Congressman Kiko Barsaga. Nako po mga kababayan, siya po ngayon ay sinuspinde, no? Ang 60 days, no? Correct me if I'm wrong mga kababayan, 60 days. Dahil po sa kanyang pagtaliwas, pagsasalita against the administration mga kababayan. So bigyan po natin to ng reaksyon, pero ito pakinggan po muna natin yung interview po dito po kay Congressman Kiko Barsaga. Sir, mukhang pinatayan kayo ng microphone daw kanina. Medyo natakot sila kasi si Marcos na yung binanggit ko doon. Especially since he's the one who's most guilty of this flood control issue, which is where all the ethics complaint started. Which Marcos are you referring to? President Marcos. Okay. Why do you say that it started, your ethics issue started with the president's, I suppose, the flood control scandal? Yes. It was in response to the criticism that I made against Speaker Martin Romualdez on the flood control scandal. And the flood control scandal is primarily made by President Marcos. Sir, So yan mga kababayan, no? Pinatayan pala siya ng mikropono. Dahil natatakot sila na banggitin ulit ng banggitin ang pangalan ni President Bongbong Marcos Jr. Pero teka lang mga kababayan, pag-usapan po natin to, no? Kasi marami po ngayon ang kumakalat sa social media na sinasabi nila, bakit mas nauna pa si Congressman Kiko Barsaga, diba? Madisiplina or bigyan ng disciplinary action kaysa po dito sa mga congressman na mga sangkot, sa flood control anomalies mga kababayan, no? Totoo naman mga kababayan, bakit masama na po ba ngayon ang magsalita against the government, against the administration, no? Saan ba ang mas may kasalanan, mabigat na kasalanan, di ba? Ang magnakaw sa kaban ng bayan or ang magsalita sa hindi magandang ginagawa ng gobyerno. At yun po ang ginagawa, nasaksihan naman po nating lahat mga kababayan, no? Yung ginawa ni Congressman Kiko Barsaga. So ganito pala ngayon mga kababayan ang kahinanatnan, no? Kapag ikaw po ay magsalita against the government, so ayan, mas nauna pang maparusahan si Congressman Kiko Barsaga kaysa sa mga totoong magnanakaw sa kaban ng bayan. Ako po, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin itong si Castro. Ito po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at sinagot naman po siya ni Castro, no? Sabi po ni Vice President, mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng ilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Okay? Sabi naman po ni Castro, siguro unahin muna natin Office of the Vice President. Grabe talagang pag-iisip ni Castro, no, mga kababayan. Bakit? May flood control fund ba? Si Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi mainit ngayon ang flood control mga kababayan. Sabihin na natin, sabi po kasi dito, unahin ang matataas na opisyal ng gobyerno. Diba? Sa mga maling paggamit ng ating pondo, diba? At nangunguna nga po dyan ay si President Bongbong Marcos Jr. kasi siya po ang pumirma. Bago pa man gawin yung budget na yan, pinipirmahan niya muna. At pag budget na, naging gaan na, no? Pag NEP pa lang, no, National Expenditure Program, pinipirmahan at binubusisi muna ng presidente kasi galing nga sa presidente yan di ba?
Tapos magiging GAB. Tapos GAB mula sa ano yan ha, sa Kongreso. Magiging bill muna siya. Pag napirmahan na po yung bill na yan ni President Bongbong Marcos Jr., magiging gaan na po mga kababayan. No, magiging batas na po yan. At sino po ang huling pumipirma? Ang presidente po. No? Siya po ang huling pumipirma dyan. Bukod dyan mga kababayan, baon pala sa utang itong si President Bongbong Marcos Jr. Beruin mo, yung pag-travel pala nila, yung tinatawag na travel expenses. Ito yung balita. 14 million trips budget inutang ng government agencies inutang ng mga government agencies. Babayaran na lang si PBBM ayon sa Malacanang. Ito ang paliwanag ng Malacanang sa hindi pa nakokolektang 14 million foreign trips budget ni President Bongbong Marcos. Paliwanag ng Malacanang, inutang ng mga government agencies ang nasabing pondo at nagpadala na umano sila ng sulat ukol dito. Teka lang mga kabayan ha. Mukhang may mali dito. Unang-una sabi po, inutang ng mga government agencies. Anong mga government agencies po ito? Kasi ang alam po ng taong bayan, no, pag na-declare na po, pag naging gaan na po yan, lahat ng ahensya ng gobyerno ay mayroon pong pondo. Bakit naman po napunta sa mga government agencies yung 14 million na yan na dapat budget, no, ibabayad sana sa utang ng Pangulo sa paglalakwat siya. Di ba? Dapat si Claire Castro, itong inaatupag, itong mga sinasabi niyang government agencies, dapat ipaliwanag niya kung anong mga agencies ito mga kababayan. Para hindi naman po maging bulag ang taong bayan sa kung anong ginagawa nila. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, nako po, sabi po dito sa Pinas News Insider, finish na, sobrang napraning si Bonget sa matinding resibo ni VP Sara. Pinakita, tinapos ang palasyo. Eto, pakinggan po natin to. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang matapos ang walang katapusang pang-aapi at kahit tila taplakan pa ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte na kahit na tinanggalan o tinapyasan pa ang budget ay sadyang nananatili pa ring nakatindig at lilipad ang agila ng Mindanao para bigyan ng tunay na serbisyo ang taong bayan. At nananatili pa ring mataas ang tiwala na siya namang mas lalong minahal ng maraming Pilipino all over the world. Tila sadyang nakaukit na talaga sa bato na ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas ay ang Vice President na si Sara Duterte dahil sa magpahanggang ngayon ay nananatili pa ring nanguna sa lahat ng survey at tila nilampaso ang lahat ng kalaban nito sa politika. At Vice President Sara Duterte, may malaking magandang balita at pasabog na dapat malaman ng taong bayan na pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Mga resibo na siyang tila sasampal ng katotohanan at kahihiyan sa lahat ng mga kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte. Opisyal nang ibinilandras sa publiko. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa wakas, ito na ang pinakaantay ng lahat sa kabila ng tila panggigipit at siniraan ay hindi pa rin nagpapatinag at patuloy sa paglipad ang agila ng Mindanao, ang Vice President na si Sara Duterte. Sa wakas, ibinilandras sa publiko ang mga malalaking proyekto na matagumpay na naisagawa ng Office of the Vice President na siyang hindi pinalabas at tila pinagtatakpan di umano ng mga bias media sa publiko. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo-Manubo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng sakay program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating libreng sakay program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge.
nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Sen, mga kabayan, ilan lang po yan, no, sa mga achievements ng Office of the Vice President, no, na palaging tinitira ni Yusek Claire Castro. Ayan, Yusek Claire Castro. Sana mapanood mo ito kasi para naman matauhan ka. Alright? Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.